Ang naglalaban ngayon para sa Rookie of the Year si Cooper Flagg at itong si Con Nupel na siyang frontrunner para sa Rookie of the Year award. Si Con Nupel, siya pa rin ang may hawak ngayon ng most 3-point made ngayong season. Nasa 236 out of 67 games. Pangalawa sa kanya si Luka, 212 out of 55. Ang pangatlo si LaMelo Ball na meron 206 out of 55 games. Parang may splash bro yung Hornets dahil dalawang player ang nasa top 3 na may pinakamaraming 3-point made. Parang ito yung unang beses ulit kay LaMelo na nakalagpas ng 50 games since 2022 season. Si Con Nupel, pero sa mga announcer, Kanipol, pero Nupel na lang. May average na 19 points, 5 rebounds, 3 assists, 48 and 43%. Hindi lang sa mga rookie number 1 si Con Nupel kundi sa buong NBA pagdating sa 3-point field goal made. Si Flagg naman ang pangalawa dito kay Nupel pagdating sa Rookie of the Year award. Nasa linya si Flagg na magkaroon ng average na at least 20.6 rebounds, 4 assists at bibihirang rookie din ang magkaroon ng average na nasa 20 points per game. Mas bibihira nga lang yung rookie na leader sa stat board, parang si Wembanyama dati pagdating sa block. Ito naman si Con Nupel, leader sa 3-point field goal made. Si Flagg naman leader din ng kanyang team pagdating sa points, rebounds, assists at steals. Nasa 20 points, almost 7 rebounds, 4 assists, 1 steal at almost 1 block per game, 47 and 29%. Ang teenager din na merong most points sa isang single game. Mas malaki ang lamang nga lang ni Con Nupel dahil sa stats, record at narrative dahil gumanda yung laro or naging competitive ang Hornets nang dumating siya. Ang Dallas at si Flagg projected makakakuha ng another top pick pagdating ng June. Si Kyrie nag-decide na hindi na bumalik ngayong season. Nasa 500% pa lang ata at malayo sa 1000% na iniintay niya. So hindi naman iniwan ni Kyrie si Flagg at yung Dallas. Nag-step in pa rin siya bilang veteran guidance. Ngayon lang di umano natalo itong si Kyrie sa kanyang karir ng maraming games. Pero parang nung rookie season niya, pinagdaanan din niya yung nangyayari kay Flagg. Sa top 5 rookies ngayon, ang winning rookies talaga sina Harper, Edgecombe at si Nupel. Si Ace Bailey at si Flagg nasa losing end. Ang ginagawa ni Kyrie ngayon, tinutuloy niya ang pagiging coach kay Flagg. Siya din ang nag-handle ng film session kay Flagg kapag practice at siya din ang nagtatanggol sa media. Based naman kay Jason Kidd, nire-ready ni Kyrie si Flagg for next season na magkaroon ng superstar instinct. Kahit pa sila ay nasa losing team, nire-ready din ni Kyrie na maging secondary option siya kay Flagg sa susunod na taon. Ang reason naman kaya di umano sinabi ni Kyrie na 1000% siya babalik na mas matindi pa kay Taguro ng 10 beses dahil hanggang 100% lang yun. Hindi siya tumuloy ngayong season dahil pang 3 injury or surgery na ni Kyrie sa kaliwang tuhod. Ito yung nagkaroon ng ACL injury. Pero based dun sa injury history, nasa pang-4 na eh. Iniiwasan ni Kyrie na magkaroon ng pang-4 na malalang injury at maiwasan ang career-ending injury na posible niyang makuha. Nang 2015, nagkaroon ng injury si Kyrie ng finals. Inoperahan din yun at nilagyan ng screw. Noong 2018 naman, habang nasa Boston Celtics siya, nagkaroon ng infeksyon yung tuhod ni Kyrie na naoperahan din noong 2015. Ito yung nakaminti si Kyrie sa playoffs. Kaya mula noon, bibihira na si Kyrie umabot ng 60 games at lagi pa siyang may injury, pero yon kalimitan sa balikat niya. Hindi na tulad dati si Kyrie na nakakalaro ng 70 games. At yung tuhod naman ni Kyrie na nagkaroon ng multiple surgery, nagkakaroon ng mga injuries na bumabalik at yun ang nagpapawala sa kanya sa mga games sa kanyang team. So base ito sa mga write-ups dahil nagkaroon ng surgery dahil nga sa ACL injury itong si Kyrie, yung dating naoperahan sa kanya nadamay at kailangan din pagalingin. Meron pa siyang patellar tendinitis sa parehong tuhod na matagal niyang iniinda dahil sa multiple injury at surgery. Naging chronic na or laging bumabalik yung injury na yun. Hindi na madadaan ni Kyrie sa pagpag. Si Ja Morant naman hindi pa bumabalik dito sa Memphis. Akala ko maglalaro na sa Bulls nakalagay questionable sa mga website. Expected mga late March or late April ang return date nitong si Ja Morant. Pero kung late April pa babalik itong si Ja Morant, laglag na ang Memphis nun dahil playoffs na. Based pa sa report, ayaw na rin pabalikin si Ja Morant ng Memphis patungkol to sa sinabi ni Morant na gusto niya magstay sa team until next season. Naka-move on na di umano ang Memphis kay Morant at ang ipapalit si Cedric Coward or Jalen Wells.
at may chance pa sila makakuha ng top pick sa 2026 draft pagdating ng June. Willing na ang Memphis na mag-reset next season dahil nawala na si Bane at si Triple J. Kaya lang naman siya hindi binitawan ng deadline or tinrade dahil sobrang baba ang binibigay ng mga team sa kanya. Bukod sa injury prone si Morant, suspension prone din. Based pa sa standing ng Memphis, nasa best scenario sila sa draft dahil pwede silang pumatak ng top 8 or hanggang top 10. Merong mga top prospect ang pwede pang bumaba ang ranking dahil hindi lang mga team ngayon ang nagtatank pati mga player.